Ang nagkokontrol dito, ang hypothalamus, ay di natin nakokontrol. Kaya kung gusto kanyang paiyakin due to emotional distress or emotionally down ka, paiyakin kanya at hindi mo ito mapipigilan. So what's up sa inyo mga kakuya dens, mga kapangit. Narito na naman tayo sa panibagong episode. Hindi ko na matandaan kung pang ilang episode na to ng ating Tanong na Mo. At dito sa ating panibagong episode ng Tanong na Mo ay sasagutin na naman natin ang isang tanong galing sa nagtanong syempre na ating mga tagapanood. At ang tanong na ito ay galing sa isang dati kong estudyante. Tingnan natin ang kanyang tanong. Tanong na Mo. So bago ang lahat, welcome nga pala kayo sa aking bagong lungga dito sa Laguna. Wala na ang lungga natin sa Parañaque, dito na tayo ngayon mag-stay. At dito na nga rin lagi makikita ang aking background para sumagot sa ating Tanong na Mo. At ang Tanong na Mo ngayong araw na ito, ngayong episode na ito ay galing sa dati kong estudyante na ang kanyang pangalan ay Ray Angelo Navarro. At ang kanyang tanong ay ito: bakit po tayo naiiyak pag nasasaktan physically kahit di naman natin gustong umiyak? So dahil ang pinag-uusapan natin ay bakit daw naiiyak ang mga tao kapag nakakaranas ng physical pain kahit di naman niya gustong umiyak. So himay-himayin muna natin, ano nga ba ang pag-iyak? So yung pag-iyak muna pag-uusapan natin, yung crying ha. Crying, according sa ating research, is part of our human emotional package. So kung nakakaranas tayo ng mga emotional distress o kung anong may kinalaman sa emotional, may pagkakataon na activate yung luha o yung pag-iyak kapag natin-trigger ito ng ating emotion. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot, basta emotion, kasi dahil part ito ng emotional package natin bilang tao. So sabi pa nga sa isang definition na nabasa natin sa ating research about crying ang pinag-uusapan natin na iba pa yung tears, of shedding of tears. Mamaya dadahan-dahan nating alamin. According sa isa pa sa nabasa nating meaning, crying can be scientifically defined as the shedding of your tears in response to an emotional state. Kapag pinag-uusapan natin about crying, may kinalaman ito sa emotion, maybe extreme emotion or mga katulad nito. So ayun nga, scientifically defined as shedding your tears in response of your emotional state. So ang pag-iyak ay may kinalaman sa ating emotion. Yan. So bago tayo magtuloy sa usaping crying, ay pag-usapan muna natin yung tinatawag na different types of tears o yung pagluha. Okay, kasi yung crying ang pinag-uusapan natin kanina, crying, emotional crying. So meron mga tinatawag pa tayong non-emotional shedding of tears. So meron tatlong different kinds of tears. Unang tears o pagluha ay tinatawag na basal tears, o yung tears na naglulubricate sa ating mata para mapanatiling basa, especially ang cornea, no? Ito yung mga tinatawag na working tears yang sa mata natin. So kailangan yan basa kasi hindi pwedeng dry siya, kundi magkakaroon ng tinatawag na friction. Another type of tears ay ang tinatawag nating reflex tears. Ito yung mga tears na nagre-respond sa mga irritation sa mata. Ang halimbawa nito ay yung paghihiwa ng sibuyas. Hindi mismo yung sibuyas ang nakakaluha, kundi yung nire-release na chemical nito na naka-irritate sa ating mata. At kaya nagluluha tayo kasi nagre-response yung tinatawag nating reflex tears. So isa pa sa mga example kapag napupuwing kaya nagluluha. So
reflex tears. Ito yung tear na nag-respond sa irritation sa mata para mahugasan. And the last type of tears is the psychic or the crying tears. Ito yung mga tears na nag-produce in response to the strong emotion na i-experience mo from stress, pleasure, anger, sadness, and suffering, indeed, to physical pain. So, ito ngayon yung pag-uusapan natin, yung psychic or crying tears na may kinalaman sa ating emotion. Okay? So, FYI lang sa tinatawag nating psychic or crying tears. Na-experience nyo na bang umiyak, no? Dahil sa sobrang emotion na nadarama ninyo, okay? Sa emotional distress na nararamdaman nyo. And pagkatapos yung umiyak ay medyo gumaan-gaan ang pakiramdam nyo. According to science, ang psychic tears daw ay nagko-contain ng tinatawag na natural painkiller na chemical na leucine and enkephalin. So ito ay natural painkiller na nire-release ng ating tinatawag na crying tears. Kaya minsan, or according to the expert, yung pag-iyak ay nagkakaroon ka ng relief. May natural painkillers na kasama ang crying tears. So, isa yan sa mga sinasabi ng expert natin kung bakit nakakatulong sa pagpapababa ng emotional distress na naranasan natin ang pag-iyak. Okay? So, kung direkta na natin sasagutin ngayon ang tanong ni Ray Angelo Navarro, bakit nga ba umiiyak kapag nararanasan natin ang physical pain kahit di natin gusto? Okay, tingnan natin yung system flow ng ating crying tears. Ang pag-start ng crying tears ay nagmumula sa ating brain. Eksakto na location ay kay hypothalamus. Si hypothalamus ang kumokontrol ng emotion natin. At itong si hypothalamus ay kasama sa tinatawag na autonomic nervous system o yung member ng nervous system natin na hindi natin nakokontrol, kaya nga auto. Okay? So wala tayong control dito. So ayon sa ating research, this system by a neurotransmitter called acetylcholine has a degree of control over the lacrimal tear system. Lacrimal tear system, yan ang system na nagpapalabas ng tear sa ating mata. Yung hypothalamus, kumokontrol ng ating emotion, magsisend siya ngayon ng signal automatically, wala tayong control dyan, doon sa ating lacrimal tears by a neurotransmitter na magkocontrol doon na sa lacrimal na gumagawa ng ating luha. Okay? Dahil doon, automatically magkakaroon ng pagluha o pag-iyak o yung tinatawag na crying tears. Dahil doon sa nararamdaman mong emotional distress due to the physical pain na nararanasan mo. So kahit ayaw mong umiyak, dahil kahit nakakaranas ka ng pain, because of this hypothalamus na hindi natin makontrol, na kumukontrol sa emosyon, siya ngayon ang magsisend ng signal para doon sa lacrimal system ay gumana dahil yon sa emotion na nararamdaman mo. So wala tayong control doon. Ang kukontrolan doon is si hypothalamus para magpalabas ng tinatawag na crying tear. Kasi yung crying tear ay isang natural painkillers para yung stress na nararamdaman mo, yung physical pain, yung emotional distress na nararamdaman mo ay mabawasan. So wala tayong control doon. Automatic response yan ng ating katawan kapag nakakaranas tayo ng emotional distress. Okay. So, to sum up, sabi nga ng mga eksperto, it is as simple as an expression in response to a stimulus. Yung stimulus mo, dahil nakaramdam ka ng emotional down ka, dahil sa physical pain na nararamdaman mo, magtatrabaho ngayon si hypothalamus para mag-send ng signal kay lacrimal, yung nagpo-produce ng luha. At magpo-produce siya ng tears para magkaroon ng tinatawag na crying tears, para naman maibsan ang pain na naranasan mo dahil ang tears o ang crying tears ay natural painkiller. Sabi rin ng ibang mga eksperto, ito ay isang non-verbal form of communication. Okay? Kapag naiiyak ka, naghahatid ito ng mga message sa mga malalapit sa'yo na kailangan mo ng emotional support. No words expressed, pero message has been sent. Yun naman yung side ng tinatawag na psychological side. Kasi itong non-verbal form of communication. So, sa tanong ni Ray Angelo kung bakit tayo naiiyak kapag nakaranas ng physical pain, kahit ayaw nating umiyak, ay emotional response ito dahil sa physical pain na nararanasan mo. And, ang nagkocontrol dito
ang hypothalamus ay di natin nakokontrol. Kaya kung gusto kanyang paiyakin due to emotional distress or emotionally down ka, paiyakin ka niya at hindi mo ito mapipigilan. Yun, sana nasagot ko ng maayos ang tanong mo, Ray Angelo Navarro. So, salamat Ray Angelo Navarro sa pagtatanong. At kung meron nanonood ngayon na gusto mong tanong, mag-comment lang kayo sa comment section at titingnan natin kung masasagot natin ng buo ang inyong mga tanong. So, this is your Tanong na Mo portion. So, sa mga bagong nanonood, alam nyo na ang routine. Subscribe lang sa ating channel. Sa mga matagal nang nanonood, mga 20 sila, dumadami na kahit paano pa isa-isa, ay palike ng videos and share para dumami ang mga Kuya Dens at mga kapangit. So, this is your Kuya Dens na nagsasabing salamat sa pagtatanong hanggang sa susunod na episode ulit ng Tanong na Mo. Tanong lang ng tanong. Tingnan natin kung masasagot natin. Yan. Kuya Dens, signing off.